channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Papunta kami ni Ijun ngayon sa dentist. Meron siyang appointment ulit kasi hindi pa tapos yung ngipin niya. Ayun, nagtatago oh. Hindi pa rin natatapos ang lamig dito sa Korea. Iba talaga kapag mahangin. Extra lamig. Samahan nyo na ako ngayong araw na to ha. Diyan lang kayo. Ay, very good coffee. Dito na kami ni Ijun. Nauna siya sa loob. Importante talaga na regularly nagpupunta tayo sa dental clinic para ma-check yung ngipin natin. Don't forget, to netizens, self-care, self-love, heart. Hindi ko nakuhanan si Ijun sa loob kasi bawal naman mag-take ng video. Hintayin na lang natin siya. Mahal pa ang dentista dito sa Korea. Yes, sobrang mahal. Kaya si Ina gusto kong maging dentist para kumikitang pang kabuhayan. The kidding aside. Sabi ko sa kanya nung pinag-uusapan namin yung future niya, ganyan. Sabi niya, "Mommy, what do you want me to become in the future?" Sabi ko, "I want you to earn a lot. So I want you to become a dentist here in Korea." Kasi sobrang mahal talaga. Lalo na kapag wala kang insurance. Sabi niya, "Pero takot ako sa dugo-dugo." Ganyan. Sabi ko sa kanya, "You asked me, I answered. Pero nasa sayo pa rin yan. Kung anong gusto mo maging in the future. Kasi ikaw yung mag-aaral, ikaw yung magbibuild ng future mo, and kami ng apa mo, nakasupport lang sa'yo sa mga bagay na gusto mong abutin para sa sarili mo." Yun lang. Pero right now, si Ina, wala pa talaga siyang naiisip na course or major niya sa college. Sabi niya, pinag-iisipan niya pang maigi. As for Ijun, sabi niya, he wants to be like his dad, yung engineering. So, we'll see. Hopefully, maging successful and bright ang future ni Ina and Ijun. Palagi ko naman yun pinagdadasal eh. Kahit naman sinong magulang eh, gusto natin ng magandang kinabukasan para sa mga anak natin, di ba? Yun lang. Chika-chika lang habang naghihintay ako dito. Wala namang tao. Yan. Ako lang. Ijun is done. High five. Other high five. Love you, my tuk. I love you. Ay! May tinatapon na computer chair, oh. Sayang, oh. Sayang naman, ang ayos-ayos pa, tinapon lang. Hindi namin pwedeng pulutin pag gagalitan kami ni Alex. Kailangan kong handaan si Ijun ng salmon. May share pala ako sa inyo about Ijun to netizens. Ay, nako. Isa to sa mga stress ko nung baby pa si Ijun, bumalik. Grabe. Pag-uwi na lang sa bahay, ha? Diyan lang kayo. Ina May tteokbokki. Wow, your tteokbokki looks better than mommy's. 그치? Great job! Si Ijun, nung baby siya, meron siyang atopy. So habang lumalaki siya, unti-unting nawawala yung atopy niya. Tapos, bumalik na lang netong grade 6 siya. Nung una, kaya pa ng lotion yung prescribed ng dermatologist. Tapos ngayon, nagiging severe na yung pangangati. Kaya, kahit mag-lotion, makati pa rin. So, balik na naman ako sa pagiging meticuloso when it comes to food. Lalong-lalo na sa mga kinakain ni Ijun. Madaming bawal sa kanya. So, lately, ang sineserve ko lang na pagkain ay chicken and fish.
Tapos, iisang prutas lang gustong kainin ni Ijun. Banana lang. Eh, nakakatulong para hindi mag-flare up yung atopy kapag kakain ka ng mga berries. Eh, ayaw niya. Tinatry namin siyang bigyan ng blueberries kagabi. Masuka-suka siya. Nagagano siya. Gagano. Hindi na namin pinilit. Ang hirap. Talaga na, may mga nararamdaman sa mga anak. Very picky kasi sa pagkain si Ijun. Okay, herb salt. Basil. Dapat pala pinahiran ko na ng olive oil kanina. And yung garlic. Tapos, wala akong lemon. Buburan ko lang ng konting kalamansi. Para lang may ibang lasa. Okay. Done. Thank you, Lord. Bake natin for 15 minutes. 2, 1. Dang! Done ang ating baked salmon. Wow! Mukhang masarap ah. Uy, perfect. Ito yung meal ni Ijun. Ay, pangit lang yung pagkakaluto ng salmon. Nadurog. Hindi masarap. Hindi na naman masarap. Ano ba yan? Hindi masarap pero ubos niya. Ay! Ay, nako ka. Nagustuhan naman ni Ina and Ijun yung garlic rice with baked salmon. Si Ina ayaw magpakita, hindi pa daw siya naliligo. Anyway, sa mga matagal na sa channel ko, alam nyo na may hearing disability si Ijun and meron siyang cochlear implant. Tapos may mga hearing devices siyang ginagamit for him to be able to hear. And isa yon sa mga pinaglalaanan namin ng budget every month. Kasi magastos i-maintain yung mga hearing devices niya. Ilang devices meron si Ijun? 3 models yon. Yung Opus, Rondo 1, and Rondo 2. Yung Opus and Rondo 1, ginagamitan ng battery. Pero yung Rondo 2, rechargeable. So, kagaya netong isang box ng battery, this is worth 50,000 won. Si Alex, palaging 2 boxes yung binibili. Share ko sa inyo para lang may idea kayo. Kasi may mga subscribers ako na same case kay Ijun and nagtatanong din sa akin. So, ganito ang itsura niya. Yung isang pack ay meron ng 6 pieces na batteries. Yung isang hearing device kasi 3 ang battery. So, this one is good for left and right na hearing device. Yung isang box meron ng 60 pieces na batteries. Yun lang, na-share ko lang sa inyo to netizens. Anyway, samahan nyo akong lumabas ngayon. Pupunta tayo sa E-Mart para bumili ng pang skincare na ubusan na. Parang ngayon lang ako naubusan ng stock. Tapos madami na ding nabawas sa skincare ko. Yung mga essentials na lang talaga yung iniwan kong pinapahid sa mukha. Di naman din natin daw kailangan ng maraming pahid-pahid sa mukha. Huwag nyo lang kakalimutan talaga na mag-sunscreen. Yun lang. Moisturizer and sunscreen. Yun daw yung pinaka-essential. Sabi ng dermatologist ko and sabi din ng mga napapanood ko sa social media. Yung 2 yun. Carry na. Let's go to netizens. Yan lang kayo. Bago ako magpunta ng E-Mart, magpapa-car wash muna ako kasi sobrang dumi na ni Santa Fe. Chinek ko yung weather forecast, hindi naman uulan ng matagal-tagal. So, pwedeng mag-aksaya ng pera sa pagpapa-car wash. Pero makulimlim to netizens. Baka mali yung weather forecast. Wala naman masyado nagpapa-car wash. Okay. Medyo malinis na si Santa Fe. Pinupunasan na nila. Ay, ang linis na ni Santa Fe. Nakakatuwa. Ayan o.
Mukha na siyang sasakyan. Thank you, Lord. Bayad na ako. Ni. Ay, mukha nang mabango si Santa Fe. Kamsahamnida. Uy, apakamahal. Apakamahal. Wala, nagtaas na naman. I paid 37,000 won. Oo, hala, grabe naman. Ano to? Anong klaseng linis ang ginawa kayo? Pero Karina yan, malinis naman na. Yan, okay na siya. Pupunta na tayo ng E-Mart ngayon to netizens. Diyan lang kayo, samahan nyo na ako. Tapos, magluluto na din ako ng dinner namin. Kayo, anong ulam nyo? Grabe, no? Problema natin mga mamis kung ano ihahanda natin sa family natin. Lahat na ng problema tayo ang may dala. Sana all magaling mag-handle ng mga problems and stress, no? Anyway, let's go! Go, go, go! Dito ako ngayon sa Innisfree. Oh, naka-sale. Oh, naka-sale na naman. Kapag siniswerte ka nga naman, 30% off hyaluronic cream. Dalawa na bibiling ko. Tapos, ito, Tone Out No Sebum. Hindi na muna ako bibili ng sunscreen. Meron pa ako isa. Ito, Vitamin C, Green Tea, Enzyme Brightening Serum. Naka-sale ang eyebrow pencil, 1+1, 5,500 na lang. I'm going to buy for me and for my sister. Ito yung ginagamit ko na No Sebum Powder Cushion. Bibili ako ng refill lang. 12,600 na lang. Tapos, ito yung Bija Trouble Cleansing Foam. Isa lang. 8,400 na lang. Madami akong nabili sa Innisfree. Nag-Innisfree haul na naman. Share ko sa inyo mamaya to netizens. Ang maganda lang, meron akong makukuhang 20,000 na gift certificate. Dadaan ako ng Daiso. Bibili ako ng bulak. Ito na lang. Ito na lang. Okay, let's go, let's go. Hindi ako mag-grocery today. Marami kaming stock sa bahay. Kailangan ko lang scan yung code. Kamsahamnida. Ayan. Meron akong 20,000 won na gift certificate. Let's go home now to netizens. I'm already home to netizens. Nag-prepare na ako ng dinner. Yung ulam namin tonight is nilagang baka. Gusto ko kasi ng may sabaw. So, yung baka, pinakulo ko na kaninang umaga. Share ko sa inyo ang ating Innisfree haul. Naka 30% off ang Innisfree. Kaya, ito na naman ako. Naloka na naman sa pagbili. Okay, so first, itong Retinol Cica Barrier Defense Cream. Originally, yung ginagamit ko is yung Cica Balm X. Pero nirecommend to ni Onni kasi all-in-one na daw. And then, ito yung hindi ko talaga pinapalitan, yung Bija Trouble Cleansing Foam. Tapos, bumili ako ng dalawang Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum. Ang arte ng serum. Ayan. Dalawa na kasi mabilis maubos. And then, Bija Trouble Toner. Hindi ko din to pinapalitan talaga. Itong dalawa. Yung Bija line. Then, itong Green Tea Seed Hyaluronic Cream. Dalawa na yung binili ko. Madalas ko din tong gamitin. Ay! Bumili ako ng My Hair Recipe Essential Hair Oil Serum para kay Ina to. No Sebum Cushion Powder Refill for me. 23N yung gamit ko. Yung pinaka dark na shade. And then, bumili ako ng Pore Blur Pack for Ina tong dalawa. Eyebrow nila ay 1+1. So, I got 4. Bumili din ako ng hand cream. Ang bango kasi. Tapos, meron akong nakuhang freebies
Green tea amino hydrating cleansing foam. And itong travel kit pack nila. Uy, kompleto. Ganda. Tapos merong 20,000 na gift certificate. Oh, diba? Ang bongga. So, magkano yung total ng Innisfree haul ko? It's 202,601. Lahat-lahat. Feeling ko naman malaki yung na-save ko kasi mahal kapag binili mo ng original price. Tapos meron pang binigay na free shopping bag. Yun lang. Netizens. Magluluto na ako ng nilagang baka. Plano kong prito sana ng galunggong. Pero, tinatamad na ako. Tinaman eh. Oo nga, seryoso. Tinatamad ako. Tama na yung nilagang baka. Pag wala akong maisip na ulam namin, yung simpleng Filipino dish na lang yung niluluto ko. Kayo ba? Ano yung madalas yung lutuin pag tinatamad kayo? Okay, pwede na tayong maglagay ng sibuyas sa nilaga. Tapos, lalagyan ko ng corn na galing sa farm. Mamaya ko na lang hahatiin. Ang lamig today. Mahangin. Perfect tong nilaga. Tapos, isasaw-saw sa patis na merong kalamansi and sili. Wow! Sira ang diet. Ay, nako. Pero medyo achieve ko na ulit yung V-shape. Konti pa. Kailangan ko pa mag-exercise. Maglagay na tayo ng buong paminta. Lagyan natin ng beef cube. And timplahan na din natin ng patis, ang nilaga. Natatawa ako. Para na lang ako naglaga ng mais. Ang haba ng mais. Ay, guyan. Pero okay na to. Okay, pwede na nating ilagay ang patatas. Nahihiya ako sa mais to netizens. Tiin ko na lang ngayon. Saka ako ibabalik. Nakakahiya eh. Hatid muna natin si Ijun. Papasok siya sa academy. Bye-bye. See you later, Ate. Love you. I love you. Ay, nako. Talaga naman. Ready na nating ilagay ang cabbage. Para medyo may anghang ang ating nilagang baka, lalagyan ko ng sili. Kala mo sinigang no? Na lang, para may twist. Oh, diba? Pwede na yan. My love is already home. Hello! Hello! Okay, done ang ating nilagang baka. Rest time muna bago kami kumain ni Alex. Busog pa naman daw siya. May nag-aas sa akin, bakit hindi ako maging active sa TikTok and sa Facebook? Bakit sa YouTube lang ako nag-upload ng mga videos? Alam nyo ba, kahit naman nag-vlog ako, ang family ko hindi naman talaga sanay sa camera. So, napag-usapan namin ni Alex na sa isang outlet lang kami maglalabas ng videos, which is yung YouTube. Pero meron akong Facebook page na hindi naman ganun ka-active. And wala akong TikTok account. Hindi talaga ako gumagawa ng TikTok account. Kasi gusto pa rin namin ng privacy. And gusto din namin na ma-enjoy yung time namin as a family. Share ko lang sa inyo, nung nag-peak yung YouTube channel ko, syempre, madaming viewers, kaya mataas din yung revenue. So ako naman, sipag-sipag talaga sa upload. Wherever we go, whatever we do, laging may camera. And then na-observe ko, hindi na nag-e-enjoy yung family ko. Si Alex, Ina, and Ijun. Parang ako na lang ang palaging excited mag-shoot. There was a time na namasyal kami and ang mga kids nagreklamo. Sabi nila, Mommy, can you put down your camera please? Tapos ang sabi sa akin ni Alex nun, we're supposed to enjoy this trip. Family trip. So,
I put down the cam and syempre, inisip ko din yung family ko that time. Oo nga no, wala na akong ginawa, mag-shoot ng mag-shoot. Ang tagal namin nagbiyahe para ma-enjoy yung family time namin. Tapos, puro ako camera ng camera lang. So, napag-usapan namin mag-asawa na may schedule lang ng vlogging. May mga lakad kami na pwedeng ipakita sa vlog, pero limited lang yung time. Kailangan merong oras for vlogging and may oras talaga para sa pamilya. Yung quality time para sa aming lahat. When you're earning kasi, talagang matutokso ka and magiging greedy ka. Ang tendency, nakakalimutan mo na yung priority mo sa life. Kaya nagkakaroon ng problema pagdating sa relasyon sa asawa, sa pamilya, and even sa sarili mo. Kasi babaguhin ka talaga ng pera at ng fame. Alam niyo yon? Dumating kasi sa point na sumikat talaga yung channel ko. And then I decided na magpahinga kasi na-overwhelm ako sa lahat ng nangyayari sa buhay namin sa YouTube channel ko, yon. Kaya, nung nagpahinga ako, syempre, hindi nag-upload ng mga videos, bumaba yung number of views, yung hindi na masyadong nire-recommend ni YouTube yung channel ko. Pero, sige, nagpursige ulit. But after taking a break from uploading videos, mas naging maayos yung schedule ng pagbablog, yung mga bagay na ina-upload ko sa YouTube. Kasi napag-usapan namin ng pamilya ko Kasi nakinig ako kung ano yung gusto ni Alex, Inay, and Ijun. Nirespeto ko yon. And alam nyo, ang asawa ko yung nag-remind sa akin na don't do too much. Sabi niya, too much is not good for everyone. Sabi niya, sakto lang dapat. Lahat ng ipapakita mo sa vlogs, lahat ng isi-share mo about sa family natin. And importante na may consent ang mga bata bago mag-upload. Kahit sa Instagram yan, sa Facebook, kailangan may consent sila kasi minors pa sila. And sabi ni Alex, I'm sure gusto ring i-keep ng mga kids yung privacy nila. So, mapapansin nyo sa mga vlogs ko and sa social media accounts ko, bihira akong mag-upload ng mga pictures ng mga kids or ng family. Palagi silang may consent, lalong-lalo na kay Ina and kay Ijun. And sa mga content creators, alam ko na naka-public ang life natin. But it doesn't mean na hindi nyo na din iisipin na magtira ng konting privacy. Piliin nyo din yung mga bagay na isi-share nyo and yung mga bagay na within the family na lang or within yourself. And satisfied na ako sa YouTube. Ayoko ng i-expand yon sa TikTok or sa Facebook. Unang-una kasi, mahirap mag-manage. And napag-usapan na namin ni Alex na kailangan balance lang lahat. Balance para walang nako-compromise. Yun lang. Yun lang yung na-share ko to netizens. Kasi may mga nagme-message sa akin and nagtatanong, may TikTok account ba ako? May Facebook page ba ako? Bakit sa YouTube lang? Ganyan. Tamang YouTube lang tayo to netizens. Ayoko na mawalan ako ng oras para sa sarili ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, and sa pamilya ko. Yon. Sabi ni Alex, hindi naman daw niya ako ginugutom. Kaya wag na masyadong maging greedy sa money. This is our ulam. Side dishes. Nilagang baka, plain rice, may sausawan na patis. Nag-exercise na ako. Pero kakain ako. Para may kasalo si Alex. More on gulay. Bukas na ako kakain ng meat. Matagal kasing i-digest ang meat. Dalawa lang kami ni Alex. Ang mga kids mamaya pa. Mauna na kami kumain.
Comfort food ko ang nilaga and sinika. Ay, masarap. Gusto niya ng apple for dessert. Ito yung Leetion Pomegranate Collagen Gold. Ayan, ganito itsura niya. 1 stick a day. Ang apple ay galing sa farm. Thank you, Lord. Ay, may kwento pala ako. When I was new here in Korea, si Omoni palaging naghahanda ng prutas. So, nagbabalat siya. Alam niyo yung pag nagpipil si Omoni ng fruit, buo talaga, as in walang cut. So, nag-o-observe lang ako. Tapos, pinagbalat ako ni Aboji. Nasa isip ko nun, dapat ba kapag nagbalat ng prutas, hindi mapuputol yung peel? So, ingat na ingat ako. Siguro na-observe ni Omoni na kinakabahan ako. Sabi ni Omoni, relax ka lang. Kung ano yung style mo ng pagbabalat ng prutas, gawin mo. Tapos hindi ko ma-express yung sarili ko kasi nga, bago lang ako, hindi pa ako marunong magsalita ng Korean. So natin sa patis yung mansana. Sayang. May kalamansi to. Tsaka sili. Ay, masarap din That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Happy 9 mom in South Korea. Stay safe, everyone. Don't you feel sad, Ina Appa? 왜? Ina and Ijun are not here. 우리끼리 재밌는 시간 보내면 되지. Finish your